para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ipinaskil sa social media ni Saldico, nagbitiw na ako Bicol Party List Representative at dating House Appropriations Panel Chairperson, ang listahan ng petsa at halaga ng perang idineliver umano kina dating House Speaker, late 1st District Representative Martin Romualdez at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula September 2022 hanggang August 2025. Ang kabuang halaga umano ay umabot ng 56.41 billion pesos, kasama rin ang ilang larawan ng mga maleta, petsa kung kailan at kanino ito delivered at kung magkano ang halaga sa pagitan ng 2024 at 2025. Sa pinakabagong video din ni Ko na ini-upload sa social media page, ipinahayag nitong mula 2022, inutusan umano siyang mag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Maging ang umano'y porsyento ng hatian ng kickbacks, binanggit din ito. Anya ang mga tao niya ang nakikipag-ugnayan sa mga tauhan ni dating Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo para sa deliveries ng pera. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo at 1% para sa kanya. Muli rin itong binanggit ang pangalan ng isang undersecretary na tumatanggap umano ng deliveries ng pera para kay PBBM at maging kung sino ang naghahati sa perang idinedeliver niya sa pamamagitan ng kanyang mga tauhan. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula September hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin ni Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarin Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, koleksyon at deliveries na para sa Pangulo. Ayon pa kay Ko, hindi umano siya makakauwi ng bansa. Palalabasin din umanong isa siyang terorista. Ngayon naman ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero para kay Navotas City Representative Toby Chanco, panay hearsay o chismis ang mga pahayag ni Ko. Naniniwala rin ang kongresistang sina Romualdez at Colang ang nag-uusap sa hatian ng pera. Di ba puro sabi, wala naman siyang sinabi, wala naman siyang masabi na direkta, di ba? Ang sinasabi niya, puro sabi ni Martin Romualdez, meron si Pangulo dito. Ang sinasabi ni Martin, wala siyang natanggap. Ang sinasabi ni Saldi, wala siyang natanggap. Silang dalawa yung nagtutuluan Di ba may pera So definitely, isa sa kanila may natanggap. Dagdag pa nito, layo ni Ko na mandawit ng iba. Ibig sabihin, ang goal niya dito sa tingin ko is kung babagsak siya, isasama na niya kung sino yung nag-utos sa kanya. Hindi pa pwedeng siya lang.
Samantala, umaasa naman si late Representative Romualdez sa independent, malalim at objective na pagrepaso sa mga ebidensya ng Ombudsman. Ito ay matapos na maisama siya sa rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na ireklamo ng plunder, graft at direct bribery. The ICI explicitly states that the referral code is issued without any finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. End of quote. This clear statement reinforces our confidence in the Commission's impartiality and affirms the constitutional role of the Ombudsman as the sole authority empowered to make determination on accountability. Muli ring iginiit ni late Representative Romualdez na maipapakita ang katotohanan sa pamamagitan ng patas at ganap na pagsusuri ng mga record. Wala pa namang pahayag ang kongresista sa pinakabagong aligasyon sa kanya ni Ko. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.